Ang tunay na babae ay marunong yumukod kapag siya ay nagkasala, kahit hindi niya alam ang kanyang kasalanan. Ang boses na iyon ni Doña Esperanza ay tumagos sa bawat sulok ng Grand Ballroom, sabay ng iti na parabang nagbibigay siya ng papuri imbes na hatol. Naramdaman ko ang lahat ng tingin, daan-daang pares ng mata na nakatutok sa akin. Ang mga kamay ko ay nanginginig sa gilid ng aking bestida. Ang mga daliri ko'y pumipigas sa tela na parabang hahanap ng masisilungan. Hindi ako makaimik. Hindi ako makagalaw. Ang dila ko'y tila natuyo, ang dibdib ko'y mahigpit na parang may pumipigas sa bawat paghinga. "Halika na, Leora!" Marahan pang sabi ni Doña Esperanza. Ngunit ang tinig niya ay may bakal na hindi maikakaila. "Ipakita mo sa lahat na ikaw ay isang Valmonte, na marunong kang tumanggap ng iyong pagkakamali." Ang mga paa ko'y kusang kumilos, kahit ang isip ko'y sumisigaw na huwag. Bawat hakbang patungo sa podium ay parang naglalakad ako sa mga talim ng labaha. Nasa harapan ko si Celestine Aragon, nakaputing bestida, nakatayo ng tuwid. Ang mga matay may luha na parabang siya ang biktima. Ang mga luha niyang iyon na alam kong peke, ngunit walang makakakita niyan maliban sa akin. Mahal na mga panauhin. Nagsimula si Doña Esperanza. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa mikropono. "Ang aming manugang ay may sasabihin sa inyong lahat. Isang paghingi ng tawad. 3 taon. 3 taon kong tiniis ang mga gabing nag-iisa. 3 taon kong pinanood si Darius na paulit-ulit na inuuna ang lahat. Ang negosyo, ang mga charity events, ang mga pagtitipon ng pamilya kaysa sa akin. At sa lahat ng mga gabing yon, si Celestine ang laging nasa tabi niya. Hindi bilang kaibigan, hindi bilang kasamahan, kundi bilang anino na hindi ko kayang habulin." "Leora," pabulong na sabi ni Celestine nang tuluyan akong tumayo sa harap niya. Ang boses niya'y malambot, ngunit ang mga mata niya'y nagniningning na parang may alam siyang hindi ko alam. "Naiintindihan kita. Hindi madaling aminin ang pagkakamali." Ang mga salita niya yon ay parang asin sa sugat. Siya ang nagsasalita na parang siya ang mas nakakaunawa sa buhay ko. Siya ang nakatayo ron na parang santo, habang ako'y ginagawang demonyo sa harap ng lahat. "Patawarin ninyo ako," narinig kong sabi ng sarili kong boses. Ngunit parang hindi akin yon. Parang may ibang nagsasalita gamit ang aking bibig. Sa nagawa kong pagkakamali, ang mga salita ipait sa aking dila. Wala akong kasalanan. Alam kong wala akong kasalanan. Ang proyektong iyon, ang community center sa May Tondo, ako ang nag-donate ng aking sariling pera para maitayo yon. Ako ang gumising ng maaga. Ako ang nakipagsiksikan sa mga jeep. Ako ang umupo sa sahig ng mga barong-barong para marinig ang mga kwento ng mga ina na gustong magkaroon ng magandang kinabukasan para sa kanilang mga anak. At ngayon, sinasabi nila na ako raw ang nagpagiban yon? Na ako raw ang nag-utos na patigilin ang konstruksyon? Nang iangat ko ang aking ulo, nakita ko sila. Ang mga muka ng mga tao mula sa komunidad na iyon. Ang mga taong dati nakangiti sa akin. Ang mRNA batang dati tumatakbo palapit sa akin tuwing dumarating ako. Ngayon, ang mga mata nila'y puno ng pagkabigo. Ngayon, nakikita nila akong nakayuko sa harap ng babaeng siyang dahilan kung bakit natigil ang lahat. "Mahal ko kayo," narinig kong bulong ni Celestine habang niyayakap ako. Isang yakap na parabang pinapatawad niya ako. Ngunit ang mga labi niya hinasa tabi mismo ng aking tainga. "Alam mo bang may susi ka sa pangalan mo? Ngunit hindi mo ito magagamit kung hindi mo alam kung saang pinto ito bubukas." Nanigas ako. Ang mga salita niyang yon ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa akin. "Susi? Anong susi?" Ang yakap niya ay humigpit 1 segundo bago siya bumitaw at ngumiti ng matamis sa mga panauhin. "Pinapatawad na kita, Leora," malakas na sabi niya para marinig ng lahat. "Tayong mga babae ay dapat magtulungan, hindi ba?" Ang mga palakpakan ay pumuno sa bulwagan. Ang mga ngiti, ang mga tango, ang mga bulong ng paghanga kay Celestine, lahat yon ay parang karayom sa aking dibdib. Ngunit hindi ako umiyak. Hindi ko ipinakita sa kanila na ako'y nasasaktan.
Pagkatapos, tumayo si Darius sa podium. Ang aking asawa. Ang lalaking pinakasalan ko ng buong puso, ng buong tiwala. 3 taon na ang nakararaan nang magpakasal kami, sinabi niya sa akin na ako ang kanyang kanlungan. Na ako ang pipiliin niya sa lahat ng bagay. Nungit nang tumingin siya sa akin ngayon, ang mga mata niya'y walang emosyon, parang isang estranjero. Mahal ko mga kaibigan, mga kasamahan. Aniya, ang boses ay kalmado at propesyonal. Nais kong ipahayag ang isang bagong yugto sa ating pamilya. Si Celestine Aragon at ang kanyang kumpanya ay magiging katuwang ng Valmonte Group sa isang strategic partnership na magpapaunlad sa ating mga proyekto sa buong bansa. Strategic partnership. Ang mga salitang yon ay parang latigo. Hindi niya man lang ako tiningnan habang sinasabi yon. Nakatayo ako roon, ilang metro lamang ang layo. Ngunit parang 1,000 milya ang pagitan namin. At higit sa lahat, patuloy ni Darius, at dito lang siya lumingon sa akin. Ngunit ang tingin niya, hindi para sa akin, kundi para kay Celestine. Nais kong ipakilala si Celestine bilang isang mahalagang bahagi ng pamilyang Valmonte. Ang gulwagan ay pumalakpak muli. Ang mga tao'y tumayo, nagkaas ng kanilang mga baso, nagbati-bate. At ako, nakatayo lamang ako roon. Pakiramdam ko'y unti-unti akong natutunaw sa sahig. Ang mga ngiti, ang mga yakap, ang mga inuman, lahat yon ay parang isang pelikula na pinapanood ko mula sa labas. Hindi ako bahagi niyon. Hindi ako kailanman naging bahagi niyon. Nang magsimula ng magsipanayam ang mga tao, tahimik akong umurong. Walang nakapansin sa akin. Walang naghanap sa akin. Lumakad ako patungo sa pribadong koridor na patungo sa mga kwarto ng pamilya, ang lugar kung saan hindi pinapasok ang mga panauhin. Ang puso ko'y parang may humihila pababa. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang silid ni Darius. Hindi ako madalas pumasok dito. Siya mismo ang nagsabi sa akin na may mga bagay siyang kailangang itago, mga gamit ng pamilya na hindi ko kailangang pakialaman. Ngunit ngayon, may kung anong puwersa ang humihila sa akin patungo sa kahoy na kabenet sa sulok. Ang maliit na hulma ng alikabok sa paligid ng lock ay nagsasabing hindi ito madalas buksan. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang binubuksan ko ang kabenet. Sa loob, isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Madilim na nyebe, may mga ukit na halos mabura na ng panahon. Ang takip ay may maliit na trangka at nang buksan ko ito, ang amoy ng lumang papel at metal ay sumalubong sa akin. Sa loob, mga lumang litrato, mga sulat, mga alaala ng isang buhay na hindi akin. At sa ilalim ng lahat ng yon, isang susi. Isang lumang tansong susi, may kalawang na sa mga gilid, ngunit ang hugis ay kakaiba. Hindi ito katulad ng mga ordinaryong susi. Sa dulo nito, isang simbolo. Isang araw na may mata sa gitna. Ang simbolo, nakita ko na yun dati. Sa librong iyon, ang lumang libro sa aklatan ni Mateo. Ang librong hindi ko kailanman nabuksan dahil laging nakalock ang pisi nito. Ang librong sinabi sa akin ni Mateo na huwag kong bubuksan hanggat hindi pa ako handa. Ngunit, bakit narito ang simbolo niyon? Bakit nasa kahon ito ni Darius? At pagkatapos, nakita ko ito. Sa ilalim ng susi, isang maliit na piraso ng papel, dilaw na, tila luma na may sulat kamay na hindi ko nakikilala. Nanginginig ang aking mga kamay habang binabasa ko. Para kay Leora, mula sa iyong tunay na ama. Ang buong katawan ko'y nanigas. Ang tunay kong ama? Ang ama kong namatay sa sunog noong sanggol pa ako? Ang ama na hindi ko nakilala? Ngunit bakit narito ang susi? Bakit nasa pag-aari ni Darius? Leora? Napatalon ako sa boses na iyon. Nasa pintuan si Lola Ising, ang matandang kasambahay ng pamilya Valmonte. Ang mga mata niya'y lumawak nang makita ang hawak ko. Ano ang ginagawa mo riyan, anak? Mahina niyang tanong. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Lola Ising? Nanginginig kong sabi. Ano ito? Bakit may susi na may pangalan ko? Bakit may nakasulat na mula sa aking... Hindi ko natapos ang aking pangunmusap.
Biglang nagdilim ang lahat. Ang mga ilaw sa buong mansyon ay namatay. Ang mga boses mula sa ballroom ay naging mga sigaw, mga tili, mga kalabog na mga baso, mga yabag na mga taong nakakagulo. Ngunit sa koridor na ito, sa madilim na lugar na ito, ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong paghinga at ang mahinang bulong ni Lola Ising. Diyos ko, hindi ito maaari. Pagkatapos, ang mga emergency lights ay bumukas. Mga pulang ilaw na nagbigay ng kakaibang anino sa buong mansyon. At sa dulo ng koridor, kung saan dati ay isang saradong pader, may isang pinto na ngayon ay nakabukas ng malawak. Isang pinto na hindi ko kailanman nakita. Isang pinto na parang nandyan na palagi, ngunit hindi ko napapansin. Lola, bulong ko. Ang boses ay halos hindi marinig. Ano yan? Hindi sumagot si Lola Ising. Ngunit ang mga mata niya ay puno ng takot. Isang takot na mas malalim kaysa sa nararamdaman ko. At nang humakbang ako patungo sa bukas na pintong yon, hindi niya ako pinigilan. Ang silid sa loob ay hindi katulad ng ibang bahagi ng mansyon. Ang mga dingding ay gawa sa lumang bato, ang sahig ay kahoy na langit-ngit sa bawat hakbang. At sa gitna ng silid, mga istante na puno ng mga librong napakatanda. Ang mga pabalat ay kupas na, ang mga pahina ay dilaw na. Ang amoy ng lumang papel at tinta ay bumabalot sa akin, isang amoy na pamilyar, isang amoy na parang nasa bahay ako. At sa dulo ng silid, nakasabit sa dingding, isang malaking larawan. Isang babae. Ang mga mata niya ay kasing kulay ng akin. Ang ngiti niya ay kasing hugis ng akin. Ang buhok niya ay kasing itim at kasing haba ng akin. Ngunit hindi ko siya kilala. Hindi po pa siya nakita sa aking buhay. Lola Ising, nanginginig kong sabi. Ang mga luha ay nagsisimula ng tumulo sa aking mga pisngi. Sino siya? Ang matandang babae ay hindi sumagot ng matagal. Ang mga mata niya'y nakatitig sa larawan, ang mga luha ay umaagos din sa kanyang mga mata. Ang iyong ina, anak? Mahina niyang sabi. Siya ang iyong ina. Ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Ang aking ina, ang babaeng namatay sa sunog noong sanggol pa ako, ay narito. Ang kanyang larawan ay nakasabit sa bahay ng mga Valmonte. Ang bahay ng pamilya ng aking asawa. Ngunit bakit? Bakit narito siya? Bakit hindi ko alam na narito siya? At bakit ang susi? Ang susi na may pangalan ko ay nagsasabing mula ito sa aking tunay na ama. Ang aking kamay ay humigpit sa pagkakahawak sa susi. Ang malamig na metal ay parang nagsasalita sa akin. Parang may sinasabi sa akin na hindi ko pa kayang intindihin. At sa likod ng aking isipan, narinig ko ang boses ni Mateo, ang ama na nagpalaki sa akin, ang ama na namatay na may mga sikretong dinala sa libingan. Kapag nakita mo ang susi, huwag kang matakot. Buksan mo ang pinto kahit anong nasa likod nito. Ang pinto ay bukas na. Ngunit natatakot ako. Natatakot ako sa kung ano pang mga sikreto ang naghihintay sa akin sa likod ng mga pintong ito. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa 3 taon, hindi na ako ang sunod-sunuran na si Leora. Hindi na ako ang tahimik na asawa na nagtitiis. Hawak ko ang susi. Hawak ko ang katotohanan, o kahit isang piraso nito. At hindi ko na ito bibitawan. Para kay Leora, mula sa iyong tunay na ama. Nanginginig pa rin ang aking mga kamay habang paulit-ulit kong binabasa ang mga salitang iyon. Ang tunay kong ama. Ang lalaking hindi ko nakilala. Ang lalaking sinabi sa akin ni Mateo na namatay sa sunog. Ang parehong sunog na kumitil sa aking ina. Ngunit, kung patay na siya, bakit narito ang susi? Bakit nasa bahay ng mga Valmonte? Ang silid sa harapan ko ay tila humihinga. Bawat paglanghap ng lumang kahoy ay may kasamang bulong ng mga sikretong natutulog ng mga dekada. Ang mga istante ay umaabot hanggang kisame, puno ng mga librong nakatali sa katad. Ang mga titulo ay kupas na halos hindi na mabasa. Ang pulang emergency lights mula sa koridor ay nagbigay ng kakaibang kulay sa lahat. Parang ang buong silid ay nababalot ng dugo. Dahan-dahan akong humakbang papasok. Ang sahig ay lumangit-ngit sa ilalim ng aking mga paa. Ang tunog ay pumupuno sa katahimikan.
Ang amoy ng lumang papel at tinta ay bumabalot sa akin. Pamilyar, nakakaaliw, ngunit sa parehong oras ay nakakatakot. Ito ang amoy ng aking trabaho. Ang amoy ng aking buhay bago ako naging Mrs. Valmonte. Anak, huwag kang masyadong lumayo, mahinang sabi ni Lola Ising mula sa pintuan. Hindi ligtas dito. Ngunit hindi ako makapigil. Ang aking mga mata ay lumilipat mula sa isang libro patungo sa isa pa. Hinahanap ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. At saka ko ito nakita. Sa isang sulok, halos nakatago sa likod ng isang malaking encyclopedia, isang libro na ang pabalat ay gawa sa madilim na pulang katad. Sa gitna nito, ang parehong simbolo na nakita ko sa susi, isang araw na may mata sa gitna, ang mga sinag ay parang mga daliring umaabot pababa. Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Dahan-dahan kong inilabas ang libro mula sa istante. Ang bigat nito ay bumagsak sa aking mga kamay. Ang katad ay makinis sa pagpindot. Ginamit, hinawakan, minahal ng isang taong nagmamahal sa mga libro tulad ko. Binuksan ko ito. Ang mga pahina ay hindi nakalimbag, sulat kamay. Ang mga titik ay pino, elegante, ang bawat kurba ay may kumpiyansa. At sa unang pahina, ang mga salitang iyon, sa araw na ito, pinakasalan ko ang lalaking pumatay sa aking pamilya. Ang aking mga tuhod ay nanlambot. Umupo ako sa sahig. Hindi ko namamalayan na ang aking mga luha ay nagsisimula ng tumulo. Ang sulat kamay na ito ang sulat kamay ng babae sa larawan. Ang aking ina. Lota! Tawag ko, ang boses ay basag. Lola, pakibasa mo ito. Ang matandang babae ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Nang makita niya ang libro, ang kanyang muka ay namutla. Diyos ko, bulong niya. Ang tala-arawan ni Isabela. Kilala mo siya? Hindi ito tanong, pahayag. Kilala mo ang aking ina. Umupo si Lola Ising sa tabi ko. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng hawakan ang pabalat ng libro. Si Isabela Salcedo, mahina niyang sabi, ang pinakamagandang babae na nakita ko sa aking buhay. At ang pinakamalungkot. Ano ang nangyari sa kanya? Bakit siya narito? Bakit sinasabi ng libro na pinakasalan niya ang lalaking pumatay sa kanyang pamilya? Hindi sumagot si Lola Ising. Sa halip, binuksan niya ang libro sa isang pahina na may marka. Isagtuyong bulaklak na pinipiga sa pagitan ng mga pahina. Ang pahinang yon ay may petsang 25 taon na ang nakalipas. Nung gabing yon, simula ni Lola, ang boses ay parang mula sa malayong lugar. Ang buong angkan ng Salcedo ay nagtipon sa lumang bahay sa Tagaytay. Isang pagdiriwang, ang ika-60 kaarawan ng iyong lolo. Ngunit sa gitna ng gabi, may sumiklab na apoy. Ang sunog, bulong ko. Ang sunog na kumitil sa kanila. Ngunit hindi ito aksidente, anak, sabi ni Lola Ising. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin ng may lalim na hindi ko pa nakikita. Ang apoy ay sinimula ng isang taong gustong burahin ang buong pamilya Salcedo. At ang taong yon ay isang Valmonte. Ang mundo ay umikot. Ang aking dibdib ay sumikip. Ang bawat hininga ay parang may pumipiga sa aking baga. Ang aking asawa, ang lalaking pinakasalan ko, ay kabilang sa pamilyang pumatay sa aking pamilya. Ngunit bakit? Bakit nila gustong patayin ang pamilya ko? Dahil sa lupa, sabi ni Lola Ising. Ang mga Salcedo ay nagmamayari ng malaking lupain sa Batangas. Lupain na gusto ng mga Valmonte para sa kanilang bagong resort. Nung tumanggi ang iyong lolo, nagpasya silang kunin ito sa pamamagitan ng apoy. At ang aking ina? Nanginginig kong tanong. Bakit niya pinakasalan ang pumatay? Si Isabela ay nakalitas sa apoy. Siya lamang bukod sa iyo. Ngunit noong gabing yon, nawala ang lahat sa kanya. Ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga kapatid, ang kanyang tahanan. Siya ay nag-iisa, bata, at may dalang sanggol, ikaw. Ang mga luha ay umaagos na sa aking mga pisngi. Hindi ko na mapigilan. Si Don Artemio Valmonte, ang ama ni Darius, ay lumapit sa kanya. Ipinangako niyang poprotektahan siya, na bibigyan siya ng bagong buhay,
kung sasang-ayon siyang pakasalan siya. Ngunit ang totoo, ang boses ni Lola Ising ay naging pabulong. Kailangan nila siyang pakasalan upang mapigilan siyang magsalita. Kung may magtatanong, si Isabela ay ang balo ng isang Salcedo na nagpakasal muli sa isang Valmonte, isang kwento ng pagkakaisa ng dalawang pamilya. Ngunit sa likod ng mga pintong nakasara, siya ay isang bilanggo. Bilanggo, ulit ko. Ang salita ay parang lason sa aking dila. Siya ay nakakulong sa bahay na ito, anak. Sa silid na ito. Ang tanging aliw niya ay ang kanyang mga libro. Ang mga librong ito na kanyang tinipon, ang kanyang mga sulat, ang kanyang talaarawan. Dito siya namuhay ng 8 taon hanggang sa siya ay namatay, mahinang sabi ni Lola Ising. Ang sabi nila ay sakit sa puso. Ngunit alam ko, nakita ko ang mga pasa sa kanyang mga braso. Siya ay pinatay, anak. Pinatay dahil natuklasan niya ang isang bagay na hindi dapat. Ano? Anong natuklasan niya? Bago pa makasagot si Lola Ising, isang boses mula sa pintuan ang pumutol sa amin. Leora, napalingon ako. Si Darius ay nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mukha ay maputla sa pulang ilaw ng emergency lights. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa libro sa aking mga kamay at sa isang iglap. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ibigay mo sa akin ang libro, sabi niya. Ang boses ay matigas, ngunit nanginginig. Tumayo ako. Ang libro ay nakadikit sa aking dibdib. Hindi! Leora, pakiusap. Ang kanyang boses ay naging mas malambot, mas desperado. Hindi mo maintindihan. Ang mga bagay na yan, ang mga sikretong yan, ay sisira sa lahat. Sisira sa atin. Sisira sa atin? Natawa ako ng mapait. Darius, ang iyong pamilya ay pumatay sa aking pamilya. Ang iyong ama ay nagpakasal sa aking ina upang takpan ang kanyang krimen. At ikaw ay nagpakasal sa akin. Bakit? Upang panatilihin ako malapit? Upang masigurong hindi ko malalaman ang katotohanan? Hindi, Leora. Lumapit siya. Ang kanyang mga kamay ay nakalahad. Nagpakasal ako sa iyo dahil mahal kita. Mula noong una, kitang-makita sa lumang bookstore sa Intramuros noong hawak mo ang lumang libro na yon na may simbolo ng araw. Alam kong ikaw ang babaeng hinahanap ko. Hindi ko alam ang lahat ng ito. Hindi ko alam ang tungkol sa iyong ina, tungkol sa sunog, tungkol sa lahat ng ito. Ngunit alam mo ang silid na ito? Matigas kong sabi. Alam mo na ang silid na ito ay umiiral. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Napatigil si Darius. Ang kanyang mga mata ay bumaba sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Alam ko ang silid na ito. Mahina niyang sabi. Ngunit hindi ko alam kung ano ang nasa loob nito. Ang aking ama ay nagsabi sa akin na huwag itong buksan, na ang mga bagay sa loob ay mapanganib, nasisira ito sa pamilya. Hindi ko alam na ang iyong ina ay... Ngunit alam mo na may koneksyon ang iyong pamilya sa akin, putol ko. Alam mo na may dahilan kung bakit ka nagpakasal sa akin. Ang iyong ama, ang iyong lola, alam nila ang isang bagay. At ikaw, kahit hindi mo alam ang lahat, alam mong may isang bagay na mali. Leora, pakiusap! Ang kanyang boses ay naging pabulong. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Huwag mong basahin ang librong yan. Huwag mong hayaang sirain ng nakaraan ang lahat ng ating pinaghirapan. Pwede tayong magsimula muli. Ako, ikaw, tayo. Iwanan natin ang lahat ng ito. Iwanan? Natawa ako na mapait. Ang mga luha ay umaagos. Darius, ang iyong pamilya ay pumatay sa aking pamilya. Ang iyong ama ay nagpakasal sa aking ina upang itago ang kanyang krimen. At ikaw ay nagpakasal sa akin. Marahil sa parehong dahilan. Paano ko maiiwanan ang lahat ng ito? Leora? Hindi, Darius. Umatras ako. Ang libro ay mahigpit sa aking mga kamay. Sa 3 taon, ako ay naging tahimik. Ako ay naging masunurin. Ako ay tumayo sa harap ng daan-daang tao at humingi ng tawad sa isang babaeng hindi ko kasalanan. Ngunit ngayon na alam ko na ang katotohanan, hindi na ako tatahimik. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mabigat.
puno ng mga salitang hindi namin masabi. At saka narinig namin ang mga yabag mula sa corridor. Mabilis, may kumpiyansa, papalapit. Well, well, well. Ang boses ni Celestine ay pumuno sa silid. Ang kanyang puting damit ay kumikinang sa pulang ilaw. Nakatayo siya sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin na may halong paghamak. Ang maliit na asawa ay naghuhukay ng mga lumang buto. Akala ko ba ay masyado kang abala sa pag-iyak sa iyong kahihiyan kanina? Celestine, babala ni Darius. Ano? Numiti si Celestine. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa akin. Sinasabi ko lamang ang katotohanan. Si Leora ay narito. Nagbabasa ng mga lumang libro, naghahanap ng mga sikreto na hindi niya kayang harapin. Sa halip, naharapin ang katotohanan na ang kanyang asawa ay hindi siya mahal. Siya ay nagtatago sa nakaraan. Hindi mo alam ang iyong sinasabi. Matigas kong sabi. Hindi ba? Lumapit si Celestine. Ang kanyang mga mata ay nagnaningning. Alam mo, Leora, may isang bagay na hindi mo naiintindihan. Ang mga Valmonte ay parang ahas. Kung gigisingin mo, kakagating ka nito. At ikaw, aking mahal, ay ginising mo na ang pinakamalaking ahas sa pamilyang ito. Ang kanyang mga salita ay parang malamig na tubig sa aking balat. Ngunit hindi ako umatras. Hawak ko ang libro, ang tala-arawan ng aking ina. Hawak ko ang katotohanan. Kung gayon, mahinahon kong sabi, handa akong makagat. Ang mga mata ni Celestine ay kumislap. Isang saglit na sorpresa, mabilis na napalitan ng galit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, si Lola Ising ay tumayo. Ang kanyang matandang katawan ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Celestine. Tama na, matigas na sabi ng matandang babae. Ang babaeng ito ay may karapatang malaman ang katotohanan at ikaw, Celestine Aragon, ay walang karapatang pigilan siya. Napatingin si Celestine kay Lola Ising na parang nakakita ng daga sa kanyang pagkain. Ikaw, matandang alila, alam mo ba kung sino ako? Alam ko. Mahinahong sabi ni Lola Ising. Ikaw ay anak ng babaeng nagtaksil kay Isabela. Ikaw ay kapatid ng lalaking nagnakaw ng mga ebidensya. Ikaw ay isang Aragon. At ang mga Aragon ay hindi kailanman nagdala ng mabuti sa pamilyang ito. Ang mukha ni Celestine ay namula. Paano mo nalaman? Alam ko ang lahat, puto ni Lola Ising. At alam ko rin kung saan nakatago ang iba pang mga ebidensya. Lumingon si Lola Ising sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at pagmamahal. Anak, may isa pang tao na nakakaalam ng buong katotohanan. Ang taong tumulong sa iyong ina noong siya ay nakakulong dito. Siya ay nasa bilangguan. Sino? Nanginginig kong tanong. Sino siya? Iniabot sa akin ni Lola Ising ang isang maliit na piraso ng papel. Dilaw, luma, nakatupi ng maraming beses. Binuksan ko ito. Isang address. Isang lumang address sa Tondo. Ang kanyang pangalan ay Andres, mahinang sabi ni Lola Ising. Siya ang tapat na super ng iyong ina. Siya ang tanging nakakaalam kung saan itinago ni Isabela ang mga ebidensya laban sa mga Valmonte. Siya ay nabilanggo dahil sa pagprotekta sa iyong ina, ngunit hindi siya kailanman nagsalita. Hanggang ngayon. Lola, paano mo nalaman ang lahat ng ito? Tanong ko. Ang aking mga mata ay puno ng luha. Dahil ako ang nag-alaga sa iyong ina, sabi ni Lola Ising. Ang kanyang boses ay naging pabulong. Ako ang kanyang kasambahay, ang kanyang kaibigan, ang kanyang kapatid sa lahat maliban sa dugo. At ako ang nag-alaga sa iyo noong sanggol ka, bago ka kinuha ni Mateo. Ang mundo ay tumigil. Ang lahat ng mga piraso ay nagsisimula na magkasya. Ang mga lihim, ang mga kasinungalingan, ang mga katahimikan. Ang babaeng ito, ang matandang babaeng ito na palaging nasa tabi ko, na palaging nag-aalaga sa akin, na palaging tila may alam, siya ang saksi sa lahat. Lola? Bulong ko. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil ipinangako ko sa iyong ina na protektahan ka. Malumanay na sabi niya. At ang pagprotekta sa iyo ay nangangahulugan ng pag-iingat sa iyo mula sa katotohanan ito, hanggang sa handa ka ng harapin ito. Tiningnan ko ang papel sa aking mga kamay.
Ang address, ang pangalan, Andres, ang lalaking nasa bilangguan. Kailangan kong makita siya, sabi ko. Ang aking boses ay matatag. Kailangan kong malaman ang lahat. Leora! Bulong ni Darius. Ang kanyang kamay ay umabot sa akin. Huwag mong gawin ito. Huwag mong hayaang sirain ang nakaraan ng iyong hinaharap. Umatras ako. Ang aking hinaharap? Mapait kong sabi. Darius, ang aking hinaharap ay itinayo sa isang kasinungalingan. Ang aking kasal, ang aking pangalan, ang aking buhay, lahat ng ito ay peke. At ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, may pagkakataon akong malaman ang katotohanan. At gagawin ko ito. May kasama ka man o wala. Tumingin ako kay Lola Ising. Pupunta ako sa address na ito, bukas. Tumanggo si Lola Ising. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Gagabayan kita, anak. At saka ko napansin. Ang susi. Ang susi na may pangalan ko. Hawak ko pa rin ito. Ang malamig na metal ay parang nagsasalita sa akin. Tiningnan ko ang silid. Ang mga istante ng mga libro. Ang larawan ng aking ina. Ang tala-arawan sa aking mga kamay. Ngunit ang susi ay hindi kasya sa anumang lock sa silid na ito. Tiningnan ko ito ng mas malapit. Ang disenyo, ang araw na may mata, ay pareho sa simbolo sa libro. Ngunit ang hugis ng susi ay kakaiba. Hindi ito ang karaniwang susi para sa isang pinto o isang cabinet. Ito ay mas maliit, mas maselan. Ito ay para sa isang bagay na mas maliit. Isang kahon, isang dibdib, isang bagay na nakatago. Lola? Mahinang sabi ko. Itinaas ang susi. Ano ang bubuksan nito? Tiningnan ni Lola Ising ang susi, ang kanyang mga mata ay kumurap. Hindi ko alam, anak. Hindi ko pa ito nakita. Tiningnan ko muli ang susi. Ang mga marka sa gilid, mga simbolo na halos hindi nakikita. At saka ko ito, napagtanto. Ang susi na ito ay hindi para sa bahay na ito. Hindi para sa mga Valmonte. Ito ay para sa isang bagay na pag-aari ng aking tunay na ama. At alam ko, sa kaibuturan ng aking puso, na ang susi na ito ang magdadala sa akin sa huling piraso ng katotohanan. Huwag mong kalimutan, Leora. Ang mga Valmonte ay hindi nagpapatawad. Sila ay naghihintay, nagmamasid, at kapag hindi mo inaasahan, sila ay susugod. Ang mga salita ni Celestine ay paulit-ulit na umalingaw sa aking isipan. Habang ang jeep ay humihinto sa harap ng isang lumang bahay sa Tondo. Ang gabi ay tahimik, nuit ang aking puso ay parang tambol na walang tigil sa pagtugtog. Hawak ko ang susi, ang maliit na susi na may pangalan ko, at ang papel na may address na ibinigay ni Lola Ising. Ngunit hindi ito ang address ng bilangguan. Ito ay ang address ng dating bahay ni Mateo. Bumaba ako ng jeep, ang aking mga paa ay marahan na humakbang sa basag na semento. Ang bahay ay luma, halos sira na. Ang mga bintana ay may alikabok, ang pintura ay kupas na. Ngunit sa kabila ng pagkasira, may isang bagay na pamilyar. May isang bagay na nagpapainit sa aking dibdib. Dito ako lumaki. Dito ako natutong magbasa ng mga lumang libro. Dito ako natutong mangarap. Binuksan ko ang pintuan. Hindi ito nakalock gaya ng dati. Si Mateo ay hindi kailanman naglock ng pinto. Walang magnanakaw sa Tondo na mag-aaksaya ng oras sa mga libro. Madalas niyang sabihin. Pumasok ako sa loob. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay bumabalot sa akin. Isang amoy na parang yakap mula sa nakaraan. Ang maliit na sala ay puno ng mga kahon ng libro. Ang mga istante ay umaabot hanggang kisame. At doon, sa sulok, ang maliit na silid-aklatan na itinayo ni Mateo para sa akin. Tumayo ako sa harap ng pinto ng silid-aklatan. Ang aking kamay ay marahang humaplos sa kahoy. Ang pinto ay luma. Ang mga bisagra ay kalawangin. Ngunit ang lock ay bago. Itinaas ko ang susi. Ang susi na may pangalan ko. Ang susi na hindi kasya sa anumang lock sa bahay ng mga Valmonte. Dahan-dahan kong isiningit ang susi sa lock. Ito ay pumasok ng perpekto.
tulad ng isang piraso ng isang palaisipan na matagal nang naghihintay. Umikot ang susi. May tunog ng pag-click. Bumukas ang pinto. Ang silidaklatan ay tulad ng pag-alala ko. Maliit, masikip, puno ng mga libro mula sahig hanggang kisame. Ang mga istante ay puno ng mga lumang volume. Ang mga pabalat ay kupas na. Ngunit sa gitna ng silid, sa isang maliit na mesa, may isang libro na nakadisplay, hindi tulad ng iba. Lumapit ako. Ang libro ay natatakpan ng pulang pelus. Ang mga gilid ay may gintong palamuti. Sa harap na pabalat, isang simbolo ang nakaukit, ang araw na may mata. Ang parehong simbolo na nakita ko sa papel ng pasasalamat, ang parehong simbolo na nasa susi. Ang parehong simbolo na nasa libro na nakita kong nakalock sa bahay ng mga Valmonte. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ang libro. Ang mga pahina ay dilaw, ang sulat kamay ay pamilyar, sulat kamay ni Mateo. Mahal kong Leora, ang unang linya. Kung binabasa mo ito, nangangahulugan ito na handa ka na. Handa ka nang malaman ang katotohanan. Ang aking mga mata ay napulo ng luha. Umupo ako sa lumang upuan. Ang libro ay nakapatong sa aking kandungan. Ang mga pahina ay puno ng mga tala ni Mateo, mga guhit, mga simbolo, mga pangalan. At sa gitna ng libro, may nakatiklop na papel. Binuksan ko ito. Isang lumang litrato, kupas. Ang mga gilid ay punit. 3 tao ang nakatayo sa harap ng isang malaking bahay. Isang lalaki na may mabait na mukha, si Mateo. Isang babaeng may mahabang buhok, ang kanyang kamay ay nakapatong sa tiyan. Ang aking ina, si Isabela. At isang lalaki na may matalim na mga mata, nakatayo sa tabi niya. Ang lalaki ay may parehong itsura ni Darius. Sino ka? Bulong ko, ang aking daliri ay humaplos sa mukha ng lalaki sa litrato. Siya ang iyong ama, lumingon ako. Si Julian ay nakatayo sa pintuan, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa akin. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may isang bagay na malambot sa kanyang mga mata. Julian? Nagulat kong sabi. Ano ang ginagawa mo dito? Sinundan kita, sabi niya lumapit. Hindi ko alam kung saan ka pupunta, ngunit alam kong kailangan mo ng proteksyon. Proteksyon? Mula sa ano? Mula sa aking kapatid. Umupo siya sa harap ko. Ang kanyang mga mata ay hindi lumalayo sa akin. Leora, may isang bagay na kailangan mong malaman. Si Celestine ay hindi lamang naghahanap ng kayamanan ng mga Valmonte. Siya ay naghahanap ng isang bagay na mas mahalaga. Isang bagay na itinago ng iyong ama. Ang iyong ama? Naguguluhang tanong ko. Ngunit ang aking ama ay si Mateo. Umiling si Julian. Si Mateo ay nag-alaga sa iyo, ngunit hindi siya ang iyong biyolohikal na ama. Ang iyong tunay na ama, ang lalaki sa litratong yon, ay may pangalan na hindi mo pa naririnig. At ang kanyang pangalan ay ang dahilan kung bakit gusto ni Celestine na hanapin ang susi. Tiningnan ko ang litrato. Ang lalaki ay may parehong mga mata ko, madilim, matalim, puno ng mga lihim. Ano ang pangalan niya? Nanginginig kong tanong. Tiningnan ako ni Julian. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Ang kanyang pangalan ay Rafael Aragon. Ang mundo ay tumigil. Ang pangalan na iyon, ay tumatakbo sa aking mga ugat. Aragon? Bulong ko. Tulad ng akin, sabi ni Julian. Tulad ng kay Celestine. Ang iyong ama ay ang aming tiyuhin. Ang nakababatang kapatid ng aming ama. Siya ay nawala maraming taon na ang nakalipas. At ang lahat ay nag-isip na siya ay patay. Ngunit siya ay hindi. Siya ay nagtago dahil alam niya ang isang bagay na maaring sirain ang mga Valmonte. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Ngunit kung siya ay iyong tiyuhin, kung gayon si Celestine at ikaw ay mga pinsan mo, sabi ni Julian. Ang kanyang boses ay mahina. At iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong mag-ingat. Si Celestine ay hindi naghahanap ng kayamanan. Siya ay naghahanap ng isang bagay na itinago ng iyong ama. Isang bagay na maaaring magbago ng lahat. Ang kanyang telpono ay tumunog. Tiningnan niya ito, ang kanyang mukha ay namutla.
Kailangan kong umalis, sabi niya, tumayo. Nalaman ni Celestine na tinutulungan kita. At kung nalaman niya na ikaw ay nasa bahay na ito, Julian, tawag ko. Ang aking kamay ay humawak sa kanyang braso. Bakit mo ako tinutulungan? Siya ang iyong kapatid. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kahinaan. Dahil may isang bagay na hindi alam ni Celestine. Isang bagay na natuklasan ko kamakailan. Ang aking ama, ang iyong tiyuhin, ay hindi namatay sa natural na dahilan. Siya ay pinatay. At ang mga pumatay sa kanya ay ang mga taong pinagkakatiwalaan niya. Binitawan niya ang aking braso, tumungo sa pintuan. Ngunit huminto siya, lumingon sa akin. Mag-ingat ka, Leora, sabi niya. Ang kanyang boses ay seryoso. Ang aking kapatid ay may hawak na baril, hindi literal, ngunit mas mapanganib. Siya ay may hawak na mga lihim na maaaring sirain ka. At saka siya umalis, ang kanyang mga yabag ay naglalaho sa gabi. Tumayo ako, ang litrato ay hawak ko pa rin. Tiningnan ko ang mukha ng aking ama. Ang lalaking hindi ko nakilala, ang lalaking nagtago upang protektahan ako, ang lalaking pinatay dahil sa alam niya ang katotohanan. At saka ko napansin, ang libro. Ang libro na natagpuan ko. Ang mga pahina ay may mga guhit, mga mapa, mga simbolo. Ngunit sa huling pahina, may isang bagay na naiiba. Isang mapa. Isang lumang mapa, ang mga gilid ay punit. Isang isla, ang pangalan ay nakasulat sa lumang Espanyol, Isla del Fuego, ang isla ng apoy. Sa ilalim ng mapa, sulat kamay ni Mateo. Dito nagsimula ang lahat. Dito rin magwawakas. Tiningnan ko ang mapa. Ang simbolo sa itaas, ang araw na may mata, ay pareho sa simbolo sa libro. Pareho sa simbolo sa susi. Pareho sa simbolo sa papel ng pasasalamat. Ang lahat ng mga piraso ay nagsisimula ng magkasya. At alam ko, sa kaibuturan ng aking puso, na ang islang ito ang magdadala sa akin sa huling katotohanan. Ngunit hindi ko alam na ang paglalakbay na ito ay magdadala sa akin sa isang lugar na mas madilim kaysa sa aking imahinasyon. Hindi mo ba naiintindihan, Leora? Ikaw ay isang magnanakaw. At sa pamilyang ito, ang mga magnanakaw ay pinalalabas sa harap ng lahat. Nakatayo ako sa gitna ng opisina ni Darius. Ang mga papel na hawak ko ay parang apoy na sumusunog sa aking mga palad. Ang boses ni Celestine ay matamis, ngunit ang mga salita niya ay puno ng lason. Hindi ako makagalaw. Ang aking mga paa ay tila nakabaon sa sahig. Ang aking dibdib ay humihigpit, habang ang kanyang mga mata ay nagsisilaw sa tagumpay. Wala akong ninakaw, ang sabi ko. Ngunit ang aking boses ay nanginginig. Ito ay mga dokumento ng aking pamilya. Ang iyong pamilya? Tumawa si Celestine. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa kanyang dibdib na parang narinig niya ang pinakanakakatawang biro. Mahal, ang iyong pamilya ay patay na. Ang iyong ama ay isang kriminal at ang iyong ina ay isang babaeng nagtago ng mga lihim na hindi niya kayang harapin. Wala kang karapatan sa anumang bagay na pag-aari ng mga Valmonte. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang suntok. Ang aking puso ay pumipintig sa aking mga tainga habang ang mga mata ni Celestine ay nag-aaral sa akin, hinahanap ang bawat kahinaan. Celestine! Ang boses ni Darius ay dumating mula sa pintuan at ako ay lumingon. Nakatayo siya roon kasama ang kanyang ina, ang kanyang muka ay hindi mabasa. Ano ang nangyayari? Ang iyong asawa, ang sabi ni Celestine. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Ay nahuli kong binubuklat ang mga lihim na dokumento ng pamilya. Mga dokumento tungkol sa Isla del Fuego. Ang katahimikan ay bumagsak sa silid. Ang mga mata ni Darius ay nagtagpo sa akin. At sa isang iglap, nakita kong isang bagay na kumislap sa kanila. Takot o pagkakasala? Leora, ang sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina. Ano ang ginagawa mo dito? Kailangan kong malaman ang totoo, ang sabi ko. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ko ang mga papel. Tungkol sa isla, tungkol sa aking ama, tungkol sa lahat ng itinatago mo sa akin. Wala akong itinatago sa'yo.
Ang sabi niya. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin sa akin. Huwag mo siyang lokohin, Darius. Ang matalim na boses ni Doña Esperanza ay pumutol sa hangin. Siya ay lumapit. Ang kanyang presensya ay nagpapabigat sa silid. Ang babaeng ito ay pumasok sa iyong opisina ng walang pahintulot. Siya ay naghahanap ng mga bagay na hindi niya dapat malaman. Nagsisiyasat ako, ang sabi ko. Ang aking boses ay lumalakas sa kabila ng aking takot. Dahil may isang bagay na hindi tama sa pamilyang ito, may isang bagay na itinatago ninyo. Tungkol sa aking ama, tungkol sa apoy, tungkol sa... Tumigil ka! Sigaw ni Doña Esperanza. Ang kanyang mukha ay namula. Hindi mo alam ang iyong pinagsasabi. Ang iyong ama ay isang kriminal na nagtangkang sirain ng pamilyang ito. At ikaw? Ikaw ay walang iba, kundi isang aksidente, isang pagkakamali na dapat itinaman noon pa man. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang punyal. Ang aking mga mata ay napuno ng luha, ngunit tumangi akong umiyak. Tumiin ako kay Darius, naghahanap ng anumang senyales ng pagtatanggol. Anumang senyales na siya ay nasa aking panig, ngunit siya ay tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang mga tagiliran. Darius, ang bulong ko. Ang aking boses ay puno ng sakit. Sabihin mo sa kanila na hindi ako magnanakaw. Tumingin siya sa akin, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na nagpalamig sa aking puso. Hindi pagtatanggol, hindi pagmamahal. Ito ay takot. Leora, ang sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina. Marahil ay dapat kang umalis. Ang mundo ay tumigil. Ang mga salita ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. Marahil ay dapat kang umalis. Hindi siya lumaban para sa akin. Hindi niya sinubukang ipagtanggol ako. Siya ay nakatayo lamang doon. Ang kanyang mga mata ay puno ng kahinaan na hindi ko nakita noon. Ikaw, ang sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Alam mo ang tungkol sa isla. Alam mo ang tungkol sa aking ama. At itinago mo ito sa akin. Leora, hindi mo naiintindihan. Ang sabi niya, ang kanyang kamay ay umaabot sa akin. Huwag mo akong hawakan! Ang aking sigaw ay pumutok sa hangin at siya ay huminto. Ang aking mga luha ay hindi na mapigilan. Ang mga ito ay dumadaloy sa aking mga pisngi habang ang aking puso ay nadudurog sa 1,000 piraso. Sa loob ng 3 taon, inisip ko na ikaw ang aking kanlungan, ang sabi ko. Ang aking boses ay puno ng pait. Inisip ko na ikaw ang taong magpoprotekta sa akin sa anumang bagay. Ngunit sa sandaling ito, sa sandaling kailangan kita, wala ka. Nakatayo ka lang doon, pinapanood ang iyong ina at ang iyong kabit na sinisira ako. Leora, hindi ganoon. Ang pagtatangka ni Darius na ipaliwanag ay pinutol ko. Hindi kita makikilala muli? Ang sabi ko. Ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya. Na may apoy na hindi ko alam na kaya kong taglayin, hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo. Lumingon ako, ang mga papel ay hawak ko pa rin, at naglakad patungo sa pintuan. Ang mga mata ni Celestine ay sumusunod sa akin. Ang kanyang ngiti ay puno ng tagumpay. Ang mukha ni Doña Esperanza ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Ngunit hindi ako tumingin sa kanila. Tumingin ako sa unahan. Ang aking puso ay puno ng sakit. Ang aking isipan ay puno ng mga tanong. At nang ako ay lumabas ng pintuan, narinig ko ang boses ni Darius na tumatawag sa akin. Ngunit hindi ako lumingon. Ang gabi ay malamig. Ang hangin ay puno ng amoy ng ulan. Naglakad ako sa mga lansangan ng Manila. Ang mga papel ay hawak ko pa rin. Ang aking mga luha ay tuyo na. Ang aking puso ay parang bato. Ang aking isipan ay puno ng mga plano. Leora, ang boses ay pamilyar. Lumingon ako at nakita ko si Lola Ising na nakatayo sa ilalim ng isang puno. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Lola, ang sabi ko. Ang aking boses ay mahina. Bakit ka nandito? Alam kong mangyayari ito, ang sabi niya, lumapit sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinawakan niya ang aking muka. Alam kong darating ang araw na ito, kaya't iniwan ko ang bahay bago ka pa man dumating.
Ano ang ibig mong sabihin? Tumingin siya sa paligid, tinitiyak na walang nakikinig. Pagkatapos, mula sa loob ng kanyang damit, kinuha niya ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, luma, puno ng mga gasgas. Ngunit malinaw na itinatago ng may pag-iingat. Ito ay kabilang sa iyong ina, ang sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Si Isabela. Iningatan ko ito sa loob ng maraming taon, naghihintay sa tamang panahon. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang kinuha ko ang kahon. Ang kahoy ay makinis, ang mga ukit ay masalimuot, mga bulaklak at bituin, mga simbolo na hindi ko nakita noon. Lola, ano ang nalalaman nito? Buksan mo. Ang sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit bago mo gawin, may isang bagay na kailangan mong malaman. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis habang ako ay tumingin sa kanya. Ang iyong ama ay hindi namatay sa sunog. Ang sabi niya, ang kanyang boses ay halos bulong. Siya ay nabilanggo. Sa katunayan, siya ang taong nasa larawan na ibinigay sa iyo ni Julian. Ang mundo ay umikot. Ang aking mga tuhod ay parang susuko. Ngunit hinawakan ako ni Lola Ising bago ako mahulog. Si Rafael? Ang bulong ko. Ang aking ama ay buhay? Hindi na, ang malungkot na sabi ni Lola Ising. Ngunit siya ay nabuhay ng mas mahaba kaysa sa alam ng sinuman. Siya ay nabilanggo dahil sa isang krimen na hindi niya ginawa. Dahil alam niya ang isang bagay na maaaring sirain ang mga Valmonte. Tumingin ako sa kahon sa aking mga kamay. Ang mga luha ay bumabagsak sa aking mga pisngi. Dahan-dahan, binuksan ko ito. Sa loob, nakita ko ang isang singsing. Isang lumang singsing na may pulang bato. Ang mga ukit ay masalimuot at isang liham. Ang papel ay dilaw. Ang mga gilid ay punit. Ngunit ang sulat kamay ay malenaw. Para sa aking minamahal na anak na babae. Ang nakasulat sa unang linya. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang binabasa ko ito. Ang bawat salita ay parang haplos mula sa isang ina na hindi ko nakilala. Kung binabasa mo ito, nangangahulugang nalaman mo na ang katotohanan. Ngunit may isa pang sikreto na hindi ko kayang ilagay sa papel. Ang pangalan ng taong nag-utos na sunugin ang ating bahay, siya ay nasa loob ng pamilya Valmonte. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang kulog. Ang aking mga mata ay bumukas ng malawak. Ang aking puso ay tumitibok ng napakabilis. Lola? Ang bulong ko. Ang aking boses ay nanginginig. Sino ang nag-utos ng sunog? Ngunit si Lola Ising ay tahimik. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ko alam, ang sabi niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ngunit alam ko na ito ay isang taong malapit sa pamilya. Isang taong may kapangyarihan. Isang taong handang sirain ang sinuman upang protektahan ang kanyang mga lihim. Ang mga salita ay lumutang sa hangin. Ang bigat ng mga ito ay dinudurog ako. Tumingin ako sa singsing sa aking kamay. Ang pulang bato ay kumikinang sa ilaw ng buwan. At pagkatapos, nakita ko ito. Sa ilalim ng singsing, sa ilalim ng liham, may isang maliit na susi, tanso, luma, na may simbolo ng araw na may mata. Ang parehong simbolo, ang parehong susi. Lola, ano ang bubuksan nito? Ang tanong ko. Ang aking boses ay puno ng pag-asa. Tumingin si Lola Ising sa susi. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng isang bagay. Pagkilala? Takot? Ang iyong ina ay may isang kahon. Ang sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Isang kahon na itinago niya sa Isla del Fuego, bago pa man ang sunog. Ang susi na yon ang magbubukas nito. Ang mundo ay tumigil. Ang mapa na nakita ko sa libro ni Mateo, ang isla, ang simbolo, ang mga salita niya. Dito nagsimula ang lahat. Dito rin magwawakas. Kailangan kong pumunta sa isla, ang sabi ko. Ang aking boses ay puno ng determinasyon. Leora? Ang babala ni Lola Ising. Ang kanyang kamay ay humawak sa aking braso. Ang isla ay mapanganib. Ang mga Valmonte ay may mga tao doon. At kung malaman ni Celestine na pupunta ka,
Hindi ko alintana. Ang putol ko. Ang aking mga mata ay nagniningning. Kailangan kong malaman ang totoo. Kailangan kong hanapin ang kahon ng aking ina. Tumingin si Lola Ising sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at takot. Ikaw ay tulad ng iyong ina, ang sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Matapang, matigas ang ulo, hindi natatakot sa kadiliman. Ngumiti ako. Ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa aking mga mata. Salamat, Lola, ang sabi ko. Hinawakan ang kanyang kamay. Para sa lahat ng ito. Para sa pag-iingat sa mga ito. Ingatan mo ang iyong sarili, ang sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. At kapag nahanap mo na ang katotohanan, tandaan, hindi lahat ng lihim ay dapat ibunyag. Ang ilan ay mas mabuting manatiling nakatago. Tumango ako. Nungit sa aking puso alam ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko alam ang lahat. Tumingin ako sa susi sa aking kamay. Ang metal ay malamig laban sa aking balat. Ang simbolo ng araw na may mata ay tila nakatingin sa akin, na parang may sinasabi. Dito nagsimula ang lahat? Dito rin magwawakas. Isla del Fuego. Kailangan kong pumunta doon. Kailangan kong pumunta sa Isla del Fuego. Bulong ko sa sarili. Ang susi ay mahigpit na hawak sa aking palad. Ang tubig ay maalat sa aking mga labi, habang ang maliit na bangka ay sumasayab sa mga alon. Ang manging isda na nagdala sa akin dito ay tumingin sa akin ng may pag-aalinlangan. Sigurado ka ba, senyora? Walang pumupunta sa islang yan. Sinasabi ng mga tao na, kaya ko, putol ko. Ang aking mga mata ay nakatutok sa malayong ana ng isla na unti-unting lumalaki sa abot tanaw. Ngunit sa loob, ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Ang mga salita ni Mateo ay umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Dito nagsimula ang lahat. Dito rin magwawakas. Teka, sabi ko. Ang aking mga mata ay kumikislap. May mga ilaw ba doon? Ang manging isda ay tumingin sa direksyon na itinuro ko. Ang kanyang mukha ay nagdilim. May mga tao sa isla, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina. Mga tauhan ng Valmonte. Binabantayan nila ang isla mula pa noong bata pa ako. Ang aking dibdib ay sumikip. Ang isla na sinasabi ng lahat na walang laman, ang isla na sinasabi ng mapa na isang lugar ng mga lihim, ay may mga tagapagbantay. Iwan mo ako sa likurang bahake, utos ko. Ang aking boses ay matatag kahit na ang aking mga kamay ay nanginginig. Kung saan walang mga ilaw. Dumating kami sa isla nang ang araw ay halos lumubog na. Ang gintong liwanag ay bumubuhos sa mga puno, na lumilika ng mga anino na tila gumagalaw. Tumakbo ako sa kagubatan. Ang mga dahon ay kumakaluskos sa ilalim ng aking mga paa. Ang aking puso ay puno ng takot at pag-asa. At pagkatapos, nakita ko ito. Ang bahay. Ito ay nakatayo pa rin. Sirang-sira, ang mga bintana ay basag. Ang mga dingding ay itim mula sa apoy. Ngunit nakatayo pa rin. Ang mga baging ay umakyat sa mga dingding nito. Ang bubong ay bahagyang gumuho. Ngunit sa kabila ng lahat, ito ay nakatayo. Ang bahay ng aking pamilya. Ang bahay kung saan ako isinilang. Dahan-dahan akong lumapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Ang mga bisagra ay kumakalansing nang itulak ko ito. Ang loob ay madilim. Ang hangin ay mabigat sa alikabok at amoy ng lumang kahoy. At pagkatapos, nakita ko ang kwarto. Ang kwarto ng aking ina. Ang kama ay nakatayo pa rin. Ang mga kumot ay kupas at punit. Ang salamin ay basag. Ang mga labi nito ay nakakalat sa sahig. Ngunit sa dingding, hindi nagalaw ng panahon, nakasabit ang isang larawan. Ang larawan ng kasal ni na Isabela at Rafael. Ang aking ina ay nakangiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng liwanag. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kamay ng lalaking nakatayo sa tabi niya, ang parehong lalaki sa litrato na ibinigay ni Julian. Ang aking ama, hindi siya namatay sa apoy. Siya ay nabilanggo. Ang aking mga luha ay nagsimulang bumagsak. Umupo ako sa sahig, ang aking mga tuhod ay hindi na kaya ang bigat ng lahat. Ang larawan ay tila nakatingin sa akin. Ang mga mata ng aking ina ay puno ng pagmamahal
na hindi ko kailanman naramdaman. Nandito ako, inay. Bulong ko. Ang aking boses ay basag. Nahanap ko na ang bahay natin. Isang tunog. Ang aking ulo ay napalingon. Ang mga yabag, mabagal, sinadya, ay papunta sa direksyon ko. Tumayo ako. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Ang aking mga mata ay naghanap ng isang lugar upang tumakbo. Ngunit ang pinto ay biglang bumukas at ang mundo ay tumigil. Isang lalaki ang nakatayo sa pintuan. Matanda na, ang kanyang buhok ay kulay abo. Ang kanyang mukha ay may mga peklat na hindi ko nakita sa larawan. Ngunit ang kanyang mga mata ay pareho. Ang mga mata ng lalaki sa larawan. Ang mga mata ng aking ama. Leora? Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng hindi makapaniwala. Ang aking mga labi ay gumalaw. Ngunit walang lumabas na salita. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang aking mga mata ay hindi makapaniwala. Ama? Ang bulong ko, ang salita ay dayuhan sa aking dila. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang mga kamay ay nakataas na parang natatakot na ako ay mawala. Akala ko hindi na kita makikita. Sabi niya. Ang kanyang boses ay basad. Sinabi nila sa akin na naligtas ka. Ngunit hindi ko alam kung ang kanyang mga salita ay natigil. Ang kanyang mga kamay ay umabot sa akin at bago ko alam, ang kanyang mga braso ay nakapalibot sa akin. Mahigpit, parang natatakot na ako ay mawala muli. Leora, bulong niya, ang kanyang luha ay bumabagsak sa aking buhok. Ang aking anak na babae. Ang aking mga tuhod ay sumuko. Umiiyak ako. Ang mga luha ay hindi ko na kayang pigilan. Ang lahat ng mga taon ng kalungkutan, ang lahat ng mga taon ng mga tanong na walang sagot, lahat ito ay bumubuhos sa sandaling iyon. Bakit? Ang tanong ko. Ang aking boses ay puno ng sakit. Bakit nila sinabi na patay ka? Bakit ka nila ikinulong? Ang kanyang mga kamay ay humawak sa aking mga balikat. Dahan-dahang inilayo ako upang tingnan ang aking mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at galit. Dahil alam ko ang totoo, sabi niya. Ang kanyang boses ay matigas. Alam ko kung sino ang lag-utos na sunugin ang ating bahay. Alam ko kung bakit nila gustong patayin ang iyong ina. Ang aking puso ay tumigil. Sino? Ang bulong ko. Ang kanyang mga mata ay nagdilim. Ang lolo ni Darius, si Don Ignacio Valmonte. Ang pangalan ay tumama sa akin na parang kulog. Ngunit, bakit? Ang tanong ko, ang aking boses ay nanginginig. Bakit nila gustong patayin si inay? Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata ay puno ng alaala. May isang bagay ang iyong ina. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Isang bagay na gusto ng mga Valmonte. Isang kayamanan. Isang sinaunang kayamanan na itinago ng iyong mga ninuno sa islang ito. Hindi nila alam kung saan ito, ngunit alam nila na alam ng iyong ina. Ang aking mga mata ay napunta sa susi sa aking kamay. Ang simbolo ng araw na may mata. Ang kahon, bulong ko. Ang kahon na itinago ni inay. Ang mga mata ng aking ama ay kumislap. Alam mo ang kahon? Tumango ako. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang inilabas ko ang susi. Sinabi sa akin ni Lola Ising. Sinabi niya na ang susi na ito ay magbubukas ng kahon na itinago ni inay dito sa isla. Ang kanyang mga mata ay napuno ng pag-asa at takot. Kailangan nating hanapin ito, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali. Bago pa man mahanap ito ng mga Valmonte. Ngunit paano ko malalaman kung saan ito? Ang tanong ko. Bago siya makasagot, isang tunog ang pumutol sa hangin. Mga yabag. Maraming yabag. Ang aking ama ay nanigas. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Nandito sila. Bulong niya. Dapat kang tumakbo. Ngunit bago pa man ako makagalaw, ang pinto ay bumukas ng malakas. At si Darius ay nakatayo doon. Ang aking puso ay tumigil. Ang aking mga mata ay naghanap ng paliwanag. Ngunit ang kanyang muka ay walang ekspresyon. Darius? Ang bulong ko. Ang aking boses ay puno ng paggalito.
Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay sa aking ama. Ang kanyang mga panga ay nanigas. Leora, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina. Kailangan mong umalis dito. Nayon. Bakit? Ang tanong ko, ang aking boses ay nanginginig. Bakit ka nandito? Bakit mo ako sinusundan? Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Dahil alam ko na pupunta ka dito, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina. At alam ko na hindi ka dapat mapunta dito hang mag-isa. Hindi mo sinagot ang tanong ko. Sabi ko, ang aking boses ay matigas. Tumingin siya sa aking ama. Pagkatapos ay bumalik sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay. Isang bagay na hindi ko maintindihan. Leora, alam ko ang tungkol sa isla. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Alam ko ang tungkol sa iyong ama. Alam ko ang lahat. Ang mundo ay tumigil. Ano? Ang bulong ko. Ang aking boses ay puno ng hindi makapaniwala. Alam ko mula pa noong una. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Alam ko kung bakit ako nagpakasal sa'yo. Hindi lamang dahil mahal kita, kundi dahil kailangan kitang protektahan. Ang aking mga tuhod ay nanghina. Protektahan ako? Ang bulong ko, ang aking boses ay puno ng pait. Mula sa iyong pamilya? Mula sa iyong lolo na nag-utos na patayin ang aking mga magulang? Ang kanyang mga mata ay napuno ng sakit. Oh, bulong niya. At mula kay Celestine. Ang pangalan ay tumama sa akin na parang suntok. Si Celestine, sabi ko. Ang aking boses ay puno ng galit. Ano ang kinalaman niya dito? Hinawakan ni Darius ang isang bagay sa kanyang bulsa. Isog sobre, makapal, puno ng mga papel. Ito? Sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ay ang katibayan. Mga dokumento na nagpapatunay na ang lolo ko ang nag-utos na sunigin ang bahay ninyo. Mga dokumento na nagpapatunay na si Celestine ay nagtatrabaho para sa isang dayuhang kumpanya na gustong makuha ang kayamanan ng isla. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang kinuha ko ang sobre. Ang mga papel ay mabigat sa aking mga kamay. Ang mga salita ay nagpapatunay sa lahat ng sinabi ng aking ama. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang bulong ko, ang aking boses ay puno ng sakit. Bakit mo ako hinayaan? Naisipin na ako ay nag-iisa. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Dahil natatakot ako, bulong niya. Natatakot ako na kung malaman mo ang totoo, ikaw ay mapupunta sa panganib. Natatakot ako na mawala ka. Ang aking puso ay nahati sa dalawa. Ang lahat ng mga taon ng pagdududa, ang lahat ng mga taon ng sakit, lahat ito ay bumubuhos sa sandaling iyon. Ngunit bago ako makasagot, isang tunog ang pumutol sa hangin. Palakpakan, mabagal, mapanukso. Ang pinto ay bumukas at si Celestine ay nakatayo doon. Ang kanyang puting damit ay kumikinang sa liwanag ng buwan. Napakagandang eksena, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Ang mag-asawa ay muling nagkita. Ang ama at anak ay muling nagkita. Napakadramatiko. Ang aking puso ay tumigil. Celestine, bulong ko. Ang aking boses ay puno ng takot. Ngumiti siya, ngunit ang nyeti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Akala mo ba hindi ko alam ang tungkol sa isla? Sabi niya, ang kanyang boses ay malamig. Akala mo ba hindi ko alam ang tungkol sa iyong ama? Tungkol sa kahon? Tungkol sa kayamanan? Ang kanyang mga kamay ay kumaway, at ang mga tao ay pumasok. Mga tauhan niya, armado, ang kanilang mga muka ay walang ekspresyon. Ikaw? Sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa akin. Ay hindi kailanman naging isang banta sa akin. Ngunit na yon, hawak mo ang isang bagay na kailangan ko. Ang kanyang mga mata ay napunta sa susi sa aking kamay. Ang susi, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng kasakiman. Ibigay mo sa akin. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Tumingin ako kay Darius, pagkatapos ay sa aking ama. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at desperasyon. Hindi, bulong ko. Ang aking boses ay matigas. Ngumiti si Celestine, isang malamig, mapanirang ngiti. Akala mo ba may pagpipilian ka? Sabi niya.
Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. At pagkatapos, sa isang iglap, ang kanyang mga tauhan ay kumilos. Ang isa sa kanila ay hinawakan ng aking ama. Ang isa ay hinawakan si Darius. "Ibigay mo sa akin ang susi," sabi ni Celestine. Ang kanyang boses ay puno ng banta. "O panuurin mo silang mamatay." Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Tumingin ako kay Darius. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagmamahal. "Liora?" bulong niya. Ang kanyang boses ay mahina. "Huwag mong ibigay." Ngunit ang aking mga kamay ay gumagalaw bago pa man ako makapag-isip. Inabot ko ang susi. At sa sandaling iyon, kinuha ito ni Celestine. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tagumpay. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang ngiti ay puno ng pangungutya. "Akala mo ba ito ang susi sa katotohanan?" Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng malamig na kasiyahan. "Hindi. Ito ang susi sa kayamanan. At gagamitin ko ito para sa aking sarili." Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang kulog. Ang lahat ng aking pag-asa, ang lahat ng aking mga pangarap na mahanap ang katotohanan, lahat ito ay gumuho sa sandaling iyon. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, ang mga salita ng aking ina ay umaalingaw-naw. Ang tunay na kayamanan ay hindi ginto. Ito ay ang pag-ibig na handang magsakripisyo. At sa sandaling iyon, alam ko, hindi pa tapos ang laban. Ang mga salita ni Celestine ay tumama sa akin na parang suntok sa dibdib. Ngunit sa halip na matakot, may kakaibang kalmado ang dumating sa akin. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Mga matang puno ng kasakiman, puno ng kasinungalingan. At sa sasandaling yon, alam kong hindi ito ang katapusan. "Akala mo ba hawak mo na ang lahat?" Mahinahon kong sabi. Ang aking boses ay matatag sa kabila ng mga kamay na nakatali sa likod ko. Napansin ko ang bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan ang aking reaksyon. "Tumahimik ka," utos niya, ngunit may bahid ng kaba sa kanyang boses. Hindi ako nagsalita. Sa halip, tumingin ako sa mga dingding ng lumang hukay na ito, ang lugar kung saan kami ikinulong ni Celestine. Ang mga bato ay luma, puno ng mga ukit na halos hindi na makita. Ngunit ako ay isang restorer ng mga lumang aklat. Ang mga mata ko ay sinanay na makakita ng mga detalye na hindi napapansin ng iba. "May nakikita ka ba?" bulong ni Darius. Ang kanyang balikat ay dumidikit sa akin. "Ang mga simbolo," bulong ko pabalik. Ang aking puso ay mabilis na tumibok. Nakikilala ko ang mga ito. Ito ay sinaunang Tagalog script, agbaybayin. Ngunit hindi ito ordinaryong baybayin. Ito ay isang bersyon na ginamit lamang ng mga pinagkakatiwalaang tagapag-ingat ng mga lihim. Tiningnan ko ng mabuti ang mga ukit. Ang aking mga daliri ay sumunod sa mga guhit. Binabasa ang mga ito tulad ng pagbabasa ko sa mga pahina ng isang lumang aklat. "Ano ang sinasabi nito?" tanong ni Darius. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. "Ito ay nagsasabi ng isang kwento," bulong ko. Ang aking mga mata ay nanlaki habang ang mga salita ay nabubuo sa aking isipan. Isang kwento ng isang pamilya na nagtaksil sa isa pang pamilya. Isang kwento ng apoy at dugo. Ang aking mga kamay ay nanginig habang binabasa ko ang mga sumunod na linya. "Ang pamilyang Valmonte," bulong ko. Ang aking mga mata ay napuno ng luha. Ay hindi lamang nag-utos na sunigin ang bahay namin. Sila ang nagplano ng lahat. Ang aking ama, ang aking ina. Sila ay pinagkanulo ng mga taong pinagkakatiwalaan nila. "Liora," sabi ni Darius. Ang kanyang boses ay puno ng sakit. "Ang kayamanan na hinahanap ni Celestine." Patuloy ko. Ang aking boses ay nanginginig. "Ay hindi ginto. Hindi ito alahas. Ito ay mga dokumento, mga ebidensya ng mga krimen ng pamilya Valmonte sa loob ng maraming henerasyon. Mga pagpatay, mga panunuhol, mga kasinungalingan." Tumiin ako kay Darius. Ang aking mga mata ay puno ng sakit. "Ang kayamanan ay ang katotohanan," bulong ko. "At ito ay nasa ilalim mismo ng ating mga paa." Bago pa man siya makasagot, isang tunog na mga yabag ang narinig namin.
Ang pinto ng hukay ay bumukas, at si Julian ay nakatayo doon. Ang kanyang muka ay maputla, ang kanyang mga mata ay puno ng labanan. "Julian?" sabi ko. Ang aking boses ay puno ng pag-asa at pagdududa. "Alam kong galit ka sa akin." Mabilis na sabi niya. Ang kanyang mga mata ay lumilipat sa pagitan namin. "Alam kong pinagkanulo ko ang iyong tiwala. Ngunit nakita ko kung ano ang ginawa ng aking kapatid. Nakita ko kung paano niya kayo tratuhin, at hindi ko ito kayang panindigan." "Bakit ka nandito?" tanong ni Darius. Ang kanyang boses ay puno ng pag-iingat. "Upang iligtas kayo," sabi ni Julian. Ang kanyang boses ay matatag. "At upang itama ang mga pagkakamali ng aking pamilya." Mabilis niyang kinuha ang mga tali sa aming mga kamay. Ang aking mga pulso ay sumakit nang makuha ang mga ito. Ngunit hindi ko ito pinansin. "Saan ang mga tauhan ni Celestine?" tanong ko. "Inutusan ko silang mag-ikot sa kabilang bahagi ng isla," sabi ni Julian. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa determinasyon. "Mayroon tayong ilang minuto. Kailangan nating mahanap ang silid." "Alam ko kung saan ito," sabi ko. Ang aking mga mata ay bumalik sa mga simbolo sa dingding. Ang mga simbolo ay nagsasabi ng isang kwento. Ngunit meron silang nakatagong mensahe. Ang bawat ikalimang simbolo ay bumubuo ng isang direksyon. Tiningnan ko ng mabuti, ang aking mga daliri ay sumusunod sa mga ukit. "Pababa," bulong ko. "Kailangan natin pumunta ng mas malalim." Ang hagdanan ay makitid at madilim. Ang mga bato ay malamig sa aking mga paa. Ngunit sa bawat hakbang, ang aking puso ay tumitibok ng mas mabilis. Alam kong malapit na kami. At pagkatapos, nakita namin ito. Ang silid ay malaki. Ang mga dingding ay natatakpan ng mga istante na puno ng mga dokumento. Ang mga papel ay dilaw na, ang mga tinta ay kupas na, ngunit ang mga salita ay malinaw pa rin. "Diyos ko." Bulong ko, ang aking mga kamay ay nanginginig habang hinawakan ko ang isa sa mga dokumento. Ito ay isang talaan ng lahat ng kanilang ginawa. "Mga kontrata," sabi ni Darius. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla. "Mga kasunduan, mga ebidensya ng mga pagpatay." At narito, sabi ko, ang aking mga kamay ay kumuha ng isang lumang tape recorder. Ang mga pag-amin, ang mga boses ng mga taong gumawa ng mga krimeng ito. Ang aking mga mata ay napuno ng luha habang binabasa ko ang mga dokumento. Ang pangalan ng aking ama ay naroon. Ang pangalan ng aking ina. Ang mga detalye ng sunog. Ang mga pangalan ng mga taong nag-utos nito. "Leora?" sabi ni Darius. Ang kanyang boses ay mahina. "Sobrang bigat nito." "Ito ang katotohanan," bulong ko. Ang aking mga kamay ay mahigpit na humawak sa mga dokumento. At hindi ko ito itatago. Ngunit bago pa man ako makapagsalita ng higit pa, isang tunog ang pumutol sa hangin. Palakpakan. Tumalikod ako. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Si Celestine ay nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at kasakiman. "Napakagaling," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng malamig na pangungutya. "Nahanap ninyo ang aking kayamanan. Hindi ito sa iyo." Matigas kong sabi. Ang aking mga kamay ay mahigpit na humawak sa mga dokumento. "Nasa ilalim ito ng aking mga paa," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. "Ito ay akin. Ito ay ebidensya ng mga krimen ng pamilya Valmonte," sabi ko, ang aking boses ay matatag. "At hindi ko ito hahayaang gamitin mo para sa iyong kasakiman." Ngumiti si Celestine, isang malamig, mapanirang ngiti. "Akala mo ba mahalaga ang iyong mga salita?" sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. "Ikaw ay isang babae na walang pamilya, walang pangalan, walang kapangyarihan. Siya ay may pangalan," sabi ni Darius. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. "Siya ay isang Salcedo, at siya ay may kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng katotohanan." Tumingin si Celestine kay Darius. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. "Ikaw," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng sama ng loob. "Pinili mo siya. Pinili mo ang isang babaeng walang maibibigay sa'yo kundi sakit,
Pinili ko ang katotohanan, sabi ni Darius. Ang kanyang boses ay matatag. Pinili ko ang pag-ibig. Ang kanyang mga mata ay napunta sa akin. At sa sandaling yon nakita ko ang lahat ng sakit, lahat ng pagdududa, lahat ng pag-asa na kanyang itinago sa loob ng maraming taon. Leora, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Alam kong nagkamali ako. Alam kong sinaktan kita. Ngunit ang lahat ng ito, ang lahat ng mga taon ng katahimikan, ang lahat ng mga taon ng pag-iwas, ginawa ko ito upang protektahan ka. Protektahan ako? Bulong ko. Ang aking boses ay puno ng sakit. Alam ko ang tungkol sa mga dokumento. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Alam ko ang tungkol sa mga krimen ng aking pamilya, ngunit hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo na ang aking lolo ay nag-utos na patayin ang iyong mga magulang. Ang aking puso ay nahati sa dalawa. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bulong ko. Dahil natatakot ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Natatakot ako na mawala ka. Natatakot ako na kapag nalaman mo ang totoo, hindi mo na ako titingnan sa parehong paraan. Ang kanyang mga kamay ay umabot sa akin. Ang kanyang mga daliri ay magaan na humawak sa aking mga kamay. Ngunit na yon, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag. Hindi na ako matatakot. Pinili ko ang aking pamilya nun. Na yon, pinipili kita. Ang aking mga luha ay bumagsak. Ang lahat ng mga taon ng sakit, ang lahat ng mga taon ng pagdududa, lahat ito ay natunaw sa sandaling iyon. Darius, bulong ko. Ngunit bago pa man ako makapagsalita ng higit pa, isang tunog ang pumutol sa hangin. Isang maliit na pagsabog. Ang mga istante ay nagsimulang gumuho. Ang mga dokumento ay nagkalat sa sahig. Si Celestine ay nakatayo sa gitna ng apoy. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Kung hindi ko ito makukuha, sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng kabaliwan. Walang sinuman ang makakakuha nito. Ang apoy ay kumalat ng mabilis. Ang usok ay napuno ang silid. Ang aking mga mata ay nagsimulang manakit. Ang aking mga baga ay nagsimulang sumakit. Leora! Sigaw ni Darius. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Kailangan nating lumabas! Sigaw ko. Ang aking mga kamay ay humawak sa kanyang mga kamay. Ngunit sa gitna ng apoy, nakita ko si Celestine. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang kanyang mga damit ay nagsisimula ng masunog. Celestine! Sigaw ko. Ang aking boses ay puno ng alarma. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Bakit mo ako tinutulungan? Bulong niya. Dahil hindi ako katulad mo. Sabi ko. Ang aking boses ay matatag. Hindi ako naghahanap ng kayamanan. Hindi ako naghahanap ng kapangyarihan. Naghahanap ako ng katotohanan. Ang aking mga kamay ay umabot sa kanya, at sa kabila ng lahat ng sakit na kanyang idinulot, hinila ko siya palayo sa apoy. Ang pagsabog ay mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Ang mga bato ay lumipad, ang alikabok ay napuno ang hangin. Ngunit sa gitna ng kaguluhan narinig ko ang isang boses. Leora! Si Darius. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Darius! Sigaw ko. Ang aking mga kamay ay naghahanap sa dilim. At pagkatapos, nakita ko siya. Nakahiga sa ilalim ng isang nahulog na sinag. Ang kanyang muka ay maputla. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Darius! Sigaw ko. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Ang aking mga kamay ay humila sa sinag. Ang aking mga kalamnan ay sumakit. Ang aking mga baga ay sumigaw para sa hangin. Ngunit hindi ako tumigil. Hindi kita iiwan, bulong ko. Ang aking mga luha ay bumagsak sa kanyang muka. Hindi kita iiwan. At sa sandaling iyon, ang mga imahe ng apoy, ang apoy na pumatay sa aking mga magulang, ay bumalik sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako ang biktima. Ako ang tagapagligtas. Darius? Bulong ko. Ang aking mga kamay ay humawak sa kanyang mukha. Kising. Ang kanyang mga mata ay bumukas. Ang kanyang mga pupil ay nag-focus sa akin. Leora, bulong niya. Ang kanyang boses ay mahina. Nandito ako, sabi ko.
Ang aking mga luha ay bumagsak. Nandito ako. Ang mga sirena ay narinig sa di kalayuan. Ang tunog ng mga sasakyan ng pulisya, ang tunog ng mga ambulansya. Si Julian ay nakatayo sa malapit. Ang kanyang mga kamay ay may hawak na telepono. Tinawagan ko sila, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng kaluwagan. Bago pa man tayo bumaba, alam kong darating ang sandaling ito. Ang mga tauhan ng pulisya ay bumuhos sa silid. Ang kanilang mga uniforme ay maliwanag sa gitna ng dilim. Si Celestine ay nakahiga sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatali. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkatalo. Celestine Aragon, sabi ng isang opisyal. Ang kanyang boses ay opisyal. Inaresto kita sa mga kasong panununog, pagtatangka ng pagpatay at pangingikil. Ang kanyang mga mata ay napunta sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pot. Ikaw! Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng sama ng loob. Sinira mo ang lahat! Hindi, mahinahong sabi ko. Ang aking mga kamay ay humawak sa susi sa aking leeg. Hindi ako ang sumira ng lahat. Ang kasakiman mo ang sumira ng lahat. Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng awa. At sa kabila ng lahat, hindi kita kinamumuhian, sabi ko. Naaawa ako sa iyo. Ang kanyang mga mata ay nagulat, ngunit hindi na siya nakapagsalita pa. Ang mga opisyal ay dinala siya palayo. Ang kanyang puting damit ay marumi na. Ang kanyang mga mata ay walang laman. Ang hangin ay malamig sa aking mukha habang ako ay nakatayo sa tabi ng dagat. Ang mga alon ay humahampas sa mga bato. Ang kanilang tunog ay nakapapawi. Ang aking mga kamay ay humawak sa susi. Ang susi na naging dahilan ng lahat. Ang susi! Bulong ko. Ang aking mga luha ay bumagsak. Ang susi na nagbukas ng lahat. Ang aking mga kamay ay yumakap sa susi. Ang metal ay malamig sa aking balat. Ito ay hindi isang ordinaryong susi. Ito ay isang simbolo. Isang simbolo ng katotohanan, ng pag-asa, ng pag-ibig. Leora. Tumalikod ako. Si Ramon Salcedo, ang aking ama, ay nakatayo sa malapit. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Ang kanyang mga damit ay malinis na. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Ama, bulong ko. Ang aking mga luha ay bumagsak. Ang mga dokumento, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng kaluwagan. Ang mga ebidensya, sapat na ito upang linisin ang aking pangalan. Upang linisin ang pangalan ng iyong ina. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang nilapitan ko siya. Ang aking mga bisig ay yumakap sa kanya. Ang aking mukha ay nakabaon sa kanyang dibdib. Akala ko patay ka na? Bulong ko. Ang aking boses ay puno ng sakit. Akala ko wala na akong pamilya. Nandito ako, sabi niya. Ang kanyang mga kamay ay marahan na humawak sa aking ulo. Nandito ako, anak, at hindi na ako mawawala. Ang kanyang mga mata ay napunta sa susi sa aking kamay. Ang susi, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina. Alam mo ba kung ano ang binubuksan nito? Tumingin ako sa susi. Ang aking mga daliri ay sumunod sa mga ukit nito. Hindi! Bulong ko. Ang aking boses ay puno ng pagtataka. Hindi ko alam! Ngumiti ang aking ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Ang susi ay hindi nagbubukas ng anumang pinto, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Hindi ito nagbubukas ng isang kahon o isang silid. Ito ay isang simbolo. Isang simbolo ng iyong paglalakbay. Ang paglalakbay upang mahanap ang katotohanan. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa aking mga kamay. At natagpuan mo ito. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Natagpuan mo ang katotohanan. At sa paggawa nito, natagpuan mo ang iyong sarili. Ang aking mga luha ay bumagsak. Ang lahat ng mga taon ng pagdududa, ang lahat ng mga taon ng sakit, lahat ito ay natunaw sa sandaling iyon. Mahal kita, ama, bulong ko. Mahal din kita, anak, sabi niya. Ang kanyang mga bisig ay yumakap sa akin. Mahal din kita. Ang mga alon ay patuloy na humahampas sa mga bato. Ang kanilang tunog ay nakapapawi. Ang aking mga kamay ay humawak sa susi. Ang metal ay malamig sa aking balat.
At pagkatapos, nakita ko ito. Isang sobre, puti, walang pangalan, walang selyo, nakalagay sa isang bato malapit sa akin. Ano ito? Bulong ko. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang kinuha ko ito. Binuksan ko ito. Ang aking mga daliri ay mabilis. Ang isang larawan ay nahulog sa aking mga kamay. Ang aking puso ay tumigil. Sa larawan, si Doña Esperanza, ang ina ni Darius, ay nakaupo sa isang restaurant. Ang kanyang muka ay puno ng kaba. Sa tapat niya ay isang lalaki na may pamilyar na muka. Isang lalaki na may mga mata na katulad ng mga mata ng aking ama. Ngunit hindi ang aking ama. Ang lalaki sa larawan ay may mas matalas na panga, mas malamig na mga mata. Ngunit ang kanyang mukha ay halos kapareho ng mukha ng aking ama. Sino ito? Bulong ko, ang aking mga kamay ay nanginginig. At pagkatapos, nakita ko ito. Sa kanyang daliri, ang lalaki sa larawan, ay isang singsing. Isang singsing na may esmeralda. Isang singsing na kabilang sa aking ina. Ang singsing na ibinigay sa akin ng aking ina bago siya namatay. Ang singsing na nawala sa gabi ng sunog. Diyos ko! Bulong ko. Ang aking mga tuhod ay nanghina. Sino ka? Ang mga alon ay patuloy na humahampas. Ang kanilang tunog ay nakapapawi. Ngunit sa aking puso, isang bagong bagyo ang nagsisimula. Ang katotohanan ay hindi pa tapos. Ang paglalakbay ay hindi pa tapos. At ang susi na hindi nagbubukas ng anumang pinto, ay may hawak pa ring mga lihim. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang matapos ang lahat. Ang mga pagsubok, ang mga lihim, ang apoy na halos pumatay sa amin ni Darius. Ngayon, nakatayo ako sa harap ng maliit na tindahan ng mga lumang libro na dating pag-aari ni Tatay Mateo. Ang mga bintana ay bagong pininturahan. Ang mga istante ay puno ng mga aklat na maingat kong inayos. At ang amoy ng lumang papel at tinta ay pumupuno sa hangin, isang amoy na nagpapauwi sa akin. Leora, nilingon ko ang pinto. Si Darius, nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng init na hindi ko nakita sa kanya sa loob ng maraming taon. Ang kanyang mga kamay ay may dalang maliit na halaman, isang puno ng rosemary. Akala ko hindi ka makakarating. Sabi ko, ang aking boses ay may halong ngiti. May kailangan akong ayusin, sabi niya papalapit. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal, maingat, na parang ayaw niyang sirain ang kapayapaang ito. Para sa bagong simula, inilapap niya ang halaman sa tabi ng bintana at tumabi sa akin. Sa unang pagkakataon, walang distansya sa pagitan namin. Walang mga lihim, walang mga takot. Maganda ang tindahan, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay naglilibot sa mga istante. Gusto kong isipin na ipagmamalaki ka ni Mateo. Ang kanyang mga salita ay tumama sa aking puso. Tumingin ako sa dingding, kung saan nakasabit ang isang lumang larawan ni na Tatay Mateo at ng aking ina, si Isabela. Ang kanilang mga mukha ay puno ng ngiti. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa. Isang pag-asang hindi nila nakita ang katuparan. Kailangan kong gawin ito, sabi ko. Ang aking boses ay mahina. Para sa kanila, para sa akin. Darius ay tumango. Inilabas niya ang isang maliit na martilyo at pako mula sa kanyang bulsa. Tulungan kita, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Itaas natin ang larawan. Magkasama naming inilagay ang larawan sa dingding. Ang kanyang mga kamay ay matatag, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa gawain. Sa bawat paggalaw, naramdaman ko ang kanyang presensya, ang kanyang pagmamahal, na dahan-dahang bumabalik sa akin. Darius, bulong ko. Ang aking kamay ay humawak sa kanyang braso. Tumigil siya. Tumiin sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng tanong. Salamat, sabi ko. Ang aking boses ay puno ng emosyon. Salamat sa pagtulong sa akin na mahanap ang katotohanan. Salamat sa pananatili. Ngumiti siya. Ang kanyang kamay ay marahang humawak sa aking pisingi. Hindi mo kailangang magpasalamat, Leora, sabi niya.
Ang kanyang boses ay mahina. Ikaw ang aking asawa. At sa unang pagkakataon, alam kong karapat-dapat akong tawaging yon. Ang kanyang mga salita ay bumabalot sa akin tulad ng isang mainit na kumot. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman kong buo ako. May gagawin pa ako, sabi ko. Ang aking mga mata ay napunta sa aking bag. May kailangan akong tapusin. Umupo ako sa aking maliit na opisina sa likod ng tindahan. Ang mga istante ay puno ng mga librong aking inayos at sa gitna ng mga ito, ang lumang journal ng aking ina. Ang mga pahina nito ay dilaw na, ang mga sulat ay kupas na, ngunit ang bawat salita ay buhay pa rin sa aking puso. Binuksan ko ito, ang aking mga daliri ay marahang sumunod sa mga pahina. Ang mga salita ng aking ina, ang kanyang mga takot, ang kanyang mga pag-asa, ang kanyang pagmamahal, ay puno ng buhay. Sa huling pahina, kumuha ako ng panulat. Natagpuan ko na ang katotohanan. Ngayon, handa na akong harapin ang susunod na kabanata. Isinara ko ang journal. Ang aking mga luha ay dahan-dahang bumabagsak. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng paglaya. Sa unang pagkakataon, alam kong hindi ako nag-iisa. Ang aking ina ay kasama ko, si Tatay Mateo ay kasama ko, at si Darius. Si Darius ay nandito. Bumukas ang pinto. Si Darius ay nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Okay ka lang? Tanong niya. Tumango ako, pinunasan ng aking mga luha. Okay ako, sabi ko. Ang aking boses ay matatag. Sa unang pagkakataon, talagang okay ako. Mumiti siya. At sa sandaling yon, naramdaman kong posible ang lahat. Ang hapon ay lumipas ng tahimik. Ang tindahan ay unti-unting napuno ng mga customer. Mga taong naghahanap ng mga lumang libro, mga taong naghahanap ng mga alaala. Sa bawat taong pumapasok, naramdaman kong lumalaki ang aking puso. Ngunit sa pagtatapos ng araw, nang malapit na akong magsara, may dumating na isang lalaki na may dalang kahon. May padala po para kay Leora Salcedo, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Para sa akin? Tanong ko. Ang aking mga kilay ay nagdagpo. Opo, galing sa ibang bansa. Kinuha ko ang kahon. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang kahon ay kahoy, lumang kahoy, na may mga ukit na pamilyar sa akin. Ang simbolo ng araw, ang simbolo na nakita ko sa lahat ng mga lihim na ito. Sino ang nagpadala? Tanong ko. Ngunit ang lalaki ay wala na. Binuksan ko ang kahon. Ang aking mga daliri ay mabilis. Sa loob, isang libro. Isang lumang libro, ang mga pahina nito ay kupas na. Ang balat nito ay sira na. At sa itaas nito, isang tala. Ang susi ay hindi pa tapos sa'yo, Leora. May isa pang pinto. Ang aking puso ay tumigil. Tumingin ako sa paligid. Kung saan nakaupo si Darius sa sulok, nagbabasa ng isang libro. Hindi niya napansin ang aking pagtataka. Binuksan ko ang libro. Ang aking mga daliri ay sumunod sa mga pahina. Ang mga salita, hindi ko alam ang wika, ngunit ang mga simbolo ay pamilyar. Ang simbolo ng araw, ang simbolo ng susi, at sa huling pahina, isang larawan. Isang larawan ng isang lalaki. Ang parehong lalaki mula sa larawan na natagpuan ko sa Isla del Fuego. Ang lalaking may singsing ng aking ina. Ang lalaking may mukha na halos kapareho ng aking ama. Sa ilalim ng larawan, isang pangalan, Rafael Salcedo. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Rafael Salcedo, ang kapatid ng aking ama o isang taong mas malapit pa. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang araw ay papalubog na. Ang mga sinag nito ay kumikinang sa kalangitan ng Manila. Ang mga ulap ay kulay ginto. Ang mga alon ay tahimik. Mumiti ako. Ang aking mga kamay ay mahigpit na humawak sa libro. May isa pang pinto. Bulong ko, ang aking boses ay puno ng pag-asa. At handa na akong buksan ito. Ang aking mga mata ay napunta sa susi. Ang susi na nakasabit sa aking leeg, ang susi na naging simbolo ng aking paglalakbay. Ang susi na hindi nagbubukas ng anumang pinto, ngunit nagbukas ng aking puso. Ang araw ay lumubog.
Ang mga ulap ay nagbago ng kulay at sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman kong handa akong harapin ang anumang darating. Ang katotohanan ay hindi pa tapos. Ngunit ako ay handa na. Mga mahal kong tagapakinig, narating na natin ang dulo ng mahabang paglalakbay na ito. Habang nagsasara ang pinto ng kwento ni Liora, naiwan tayo sa silid na puno ng mga tanong. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito mga tanong na nagpapahirap, kundi mga tanong na nagbubukas ng bagong bintana sa ating sariling mga buhay. Noong isinusulat ko ang mga huling pahina ng kabanatang ito, paulit-ulit kong binabalikan ang eksena kung saan tumayo si Liora sa harap ng daan-daang tao, pinilit na yumuko at humingi ng tawad sa isang bagay na hindi niya kasalanan. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Tahimik lamang siyang tumingin sa mga mata ng mga taong naniniwala sa kasinungalingan. At sa sandaling iyon, alam niyang ang tanging paraan para manatiling buo ay ang maglakad palayo ng hindi lumingon. Naisip ko, gaano karaming beses nating ginawa ito sa sarili nating buhay? Gaano karaming beses tayong lumunok ng pait, niiti sa labi habang ang puso ay dumudugo? May isang bagay na paulit-ulit kong napapansin sa totoong buhay. Madalas nating hinahanap ang katotohanan sa mga malalaking bagay, sa mga kumpisal, sa mga paglilites, sa mga maringal na pagpapakita ng hustisya. Ngunit ang katotohanan, mga kaibigan, ay madalas na nakatago sa pinakamaliit na detalye, tulad ng susi na nakasabit sa leeg ni Liora. Hindi ito nagbukas ng anumang pinto, ngunit binuksan ito ang kanyang puso. Sa ating buhay, ang mga sagot na hinahanap natin ay madalas na nasa mga bagay na hindi natin pinapansin. Sa isang luma ng liham na hindi natin binasa, sa isang pangalan na hindi natin tinanong, sa isang tahimik na pag-alis na hindi natin sinubukang pigilan. Kung mayroon man tayong matututunan kay Liora, ito ay ang halaga ng pagtatanong, ng pagiging matapang na buksan ang mga pinto na pinili nating isara, kahit na natatakot tayo sa maaaring nasa likod nito. At ngayon, nais kong itanong sa inyo, paano kung kayo si Liora? Paano kung isang araw may dumating na kahon sa inyong pintuan, isang liham mula sa nakaraan, isang pangalan na hindi ninyo inaasahan, isang susi na hindi ninyo alam kung saan ito napupunta? Hahanapin pa ba ninyo ang sagot? O pipiliin ninyong manatili sa kung ano ang alam ninyo? Saan man kayo nakikinig gayon? Sa inyong kwarto? Sa sasakyan? Sa isang maliit na tindahan ng kape? Nais kong malaman ninyo na ang inyong mga kwento ay mahalaga. Kung kayo ay nasa gitna ng inyong sariling paglalakbay, kung may mga pinto na hindi pa ninyo nabubuksan, huwag kayong matakot. Nandito lamang ako, at nandito tayo handang makinig. Sana ay ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa komento, anuman ang nasa inyong puso. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at i-share sa mga taong maaaring nangangailangan ng lakas na ito. Nawai laging samahan kayo ng liwanag ng araw sa inyong paglalakbay. Hanggang sa muli nating pagkikita. Ang nakatagong susi. Ang kwentong ito ay isinulat na hango sa totoong karanasan ng buhay. Iniaalay sa lahat ng naghahanap pa ng katotohanan, naway maging matapang silang harapin ang susunod na kabanata ng kanilang buhay. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang, hindi naglalayong manghusga o manakit ng sinuman. Ang kwento ay likha para sa layuning pang-aliw at maghatid ng positibong mensahe. Ang produktong ito ay natatangi, inedit, at sinuri ng mabuti, karapatang ari ng kanyang tagalika. Mangyaring wag i-repost ng walang pahintulot.